Hi everyone! Sa ating mga SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Meron po tayong sasagutin na comment ngayon. Isa siyang member ni SSS na meron na siyang more than 120 months contributions. Pero hindi pa siya pensyonado guys dahil wala pa siya sa retirement age. At kasalukuyan patuloy pa rin siyang nagkukontribute kay SSS. So sabi niya, itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya po, for example, more than 120 months contributions meron ako. And up to now, naguhulog pa ako. Paano kung mamatay ako ng 61? At wala akong asawa. May isa akong anak, may asawa na. Paano yung mga nahulog ko sa SSS? Okay, ganito po. Kapag meron ka ng mahigit 120 months contributions, pero hindi ka pa pensyonado ni SSS at namatay ka, ang unang makaka-claim po niyan is your spouse, kung meron man po. Asawa mo kung meron man. At below 21 years old na anak kung meron. Pero kapag wala ka na po nitong primary beneficiary mo, titingnan na po ni SSS ngayon ang iyong secondary beneficiary. Kung saan po ito po yung mga magulang mo po. Kung buhay pa yung mga magulang mo, sila po ang makakapag-lump sum kay SSS. Lump sum lang po ha. Kasi ito, kung primary meron ka, pension ang makuha nila, monthly pension. Pero pag wala ka ng primary, itong parents mo na secondary, makakapag-lump sum po ng mga contributions mo sa SSS. Pag wala ka na pong parents, mag-proceed po tayo, mag-proceed si SSS sa iyong designated beneficiary. Siya ang makakapag-lump sum. So itong sinasabi niyo pong anak niyo na more than 21 years old, pwede niyo pong ilagay dito sa iyong designated beneficiary. Para po, pag nawala kayo, matingnan ni SSS ay wala ka ng primary, wala ka na ring secondary, o meron ka ditong designated, nakalagay sa iyong designated beneficiary ang iyong anak. So siya po ang makakapag-claim ng iyong retirement. Siya po ang makakapag-lump sum kay SSS, ang anak mo na over 21 years old. Kaya ngayon pa lang po, Sir, ayan, lalaki yung nag-comment. So ngayon pa lang po, sir, mag-update ka na po sa SSS. Ilagay mo na po sa designated beneficiary mo ang iyong more than 21 years old na anak. Pero po, sir ha, kung meron ka pa pong parents, sila po ang makakapag-lump sum, hindi yung anak mo na over 21 years old. Dahil sabi ko nga guys, meron po tayong order of beneficiary, primary, secondary, designated legal heirs. Kung ano yung pinakauna guys, yun ang unang titingnan ni SSS. Pag mag-update ka na sir ng iyong beneficiary kay SSS, ilalagay mo sa designated mo yung over 21 years old mo na anak, di ba? Yung E4 form, yun kasi yung pipil-upan mo doon. Make sure na may copy ka rin po niyan. Itabi mo yung E4 mo. Isama mo sa mga documents mo po. Para just in case mawala kayo, makikita ng anak mo yung mga documents mo sa SSS. At madala niya po yan sa SSS once na mag-claim po siya ng death claim mo. At sa ngayon pa lang, kung patay na po yung parents mo, sir, yung secondary mo, kung patay na po yung parents mo, mag-secure kayo ng death certificate nila, ng parents niyo po. Kasi kapag nawala kayo, sir, tapos, di ba, si designated na, si anak mo ng over 21 years old ang mag-claim, hahanapan po siya ni SSS ng death certificate ng parents mo, ng lolo at lola niya. No, para katunayan po na wala na sila. Dahil kapag buhay pa nga po sila, sa kanila yan mapunta, hindi sa over 21 years old mo na anak. Kaya ngayon pa lang, mag-secure kayo ng death certificate ng parents mo, sir. Kung meron man ha, kung patay na po sila, of course. So, i-secure nyo po yan para pag si anak ng over 21 years old mag-claim po sa SSS ng death claim, meron po silang ma-provide na death certificate ng grandparents nila, katunayan na patay na rin po yung grandparents. Okay, SSS members and pensioners, sana may natutunan kayo sa video ko na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood and God bless you all. Please share this video guys. Thank you!